Good morning sa lahat po ng ating mga sumusuporta sa ating vlog. And of course, sa aking mga katropang seniors all over the universe na tumututok po sa atin. Nagpapasalamat po tayo doon po sa mga nag-like and sa ating pong nakaraang pagtatanghali ka nga natin. Ngayong umaga, pakain na sana ako ng breakfast Yan. Pero napanood ko nga yung vlog nung isang sikat na vlogger daw sa Pilipinas Sangkay ang tawag niya. At nagugulantang daw siya at ang dami na raw nag-aalisan sa Canada. Balita raw yun ng ABS-CBN. I have nothing against ABS-CBN pero sa tingin ko gumagawa lang ng balitang malaki kunyari ito. At kinakagat naman ng mga vlogger ibang kokonti lang naman diyan sa Pilipinas ginagawang content o material nila yung mga Pilipinong umaalis dito. Patagal na po ako rito, ang pamilya ko nandito, yung mga apo ko 4 dito, pinanganak lahat yun At sabi nga natin, may umaalis talaga naman kahit sa ang bansa, may mga na may Pilipino, ibang Pilipino rin umaalis din. Maraming dahilan na kung bakit umaalis sa bansang pinuntahan nila ang mga OFWs o yung mga resident na or yung citizen Citizen, wala akong nabalitaan dito sa Canadang bumalik sa Pilipinas pa doon na tumira, i-renounce nila yung citizenship. Wala akong nabalitaan nun. Hindi nila bibitawan yung pagiging Canadian citizen. Ako, naggaging citizen na rin po ako after dito. Sabi nila, yung ibang umaalis daw, hindi kaya na yung buhay dito. Dito po kasi, unang-una, pupunta kayo rito. Hahanap ng trabaho, nauuna kumisan yung mga misis. Yung iba galing ng Asia. Pupunta rito para ang ambisyon or ang dream nila, ang pangarap nila, makuha yung mga pamilya, lalo yung mga anak. Ang Canada po, sasabihin ko sa inyo, it's a heaven. For children. Ikang pambata, hindi naman batang-bata lang, kundi yung mga anak niyong estudyante. Sapagat na dito, malaking oportunidad po. Wala na po sa Amerika. Ika nga, I have nothing against the USA o mga Americans. Pero noong araw, sa Canada, hindi po sa Canada, sa Canada ngayon. Noong araw pa na US ang punta kahit sa mga buboy, teleserye, pupunta ng Amerika. Ngayon, sa Canada na. Iba New Zealand, iba Switzerland, iba Germany, Italy, Rome, Spain. Pero mas marami pong gustong pumunta ng Canada. Yung sinasabi ni Mr. Sangkay, o yung vlogger Sangkay na ang dami ng umaalis na balita raw sa ABS-CBN, fake news yun. Hindi totoo yun, wag niyo sinisiraan naman ng Canada. Ang dami nga gustong pumunta rito. Next year nga, around 300 to 400,000 ang pupunta rito At ang Pilipinas talagang ang daming pinadadala rito. Sapagkat mag-iisang milyon na ang Pilipinos dito sa Canada. Third largest or biggest community. Ang dami ko na nga mga kaibigang may mga sinasabi pa sa Pilipinas. May mga kaya, journalist. Si Albert Garcia nga Time Magazine photojournalist. Nandiyan dito po sa Canada. Nasa west part ng Canada. Ibig natin sabihin, maraming gustong dalhin ng pamilya rito. Ako nga ganda ng trabaho sa Pilipinas. Ako po try media man sa sport sa Pilipinas. I started sa Manila Times noong 1986 as a proofreader. Hanggang sa maging sports writer na ako, radio, TV. Yan. Nung pumunta ako rito, sabi ko, hahatid ko lang yung mga anak ko Pero nung makita ko ang opportunity sa Canada, kalimutan mo kung gusto mo rito. Sapagkat yung mga anak ko gusto rito
Kaya dito, ngayon hindi naman masasabing mayaman, maganda buhay, pero they are surviving. Dito kasi pwede kang mamili, pero if gusto mong umasenso, dahan-dahan. Huwag kang mamimili ng trabaho kagad. Sapagkat dito, may mga patakaran, may mga policy, may mga daan kang tatahakin, may mga hagdan kang aakyatin. Pwede ka ritong bilisan mo, magdala ka ng ilang milyon na Canadian dollar o US dollar. Tayo ka ng negosyo kagad kung gusto mo. Pero yung mag-umpisa ka sa ibaba, hindi naman bigla yan. Maliban na lang kung tatama ka sa loto. Kung tumataya ka, ang dami ng Pilipinong tumama sa loto rito. Yung pinakahuli nga, Pilipino, kilala pa nga namin. Nawawala nga lang yun. Siyempre, tumama ka nga ng pungpong milyon. Hindi ka na makikita muna. Ibig sabihin, pero sinabi nung nanalo nga, yung latest, hindi pa siya alis sa trabaho. Look, minahal na niya ang trabaho niya for so many years, more than 15 years. Ika nga natin. Tapos uuwi, kaya yung sinasabi ni Sangkay, ni Brad Sangkay. I don't know kung gaano kakasikat sa Pilipinas, pero sana hindi ka naman naniniwala kagad sa mga balita ng ABS-CBN pa. I have nothing against ABS-CBN. Dami kong kilala diyang mga newscaster Hindi ba? May TFC pa nga kami. Pero sa mga reporter po, mga broadcaster ng ABS, yung totoo lang yung balita nyo. Ang dami na raw umalis. Sabi ni Sangkay, 1, 2, nabasa niya, 3. Daan-daan libo nagpupunta rito. Kung may uuwi man, wala pang 100, siguro wala pang 20. Babalik Pilipinas pagkagaling dito. Hindi po totoo yan. Hindi totoo yun. At marami ng Pilipinong umasenso at yumaman at nakilala rito. Magkakaroon ba tayong ng senador na inappoint na Pilipino yan, Yung nasirang Tobias, si Junien Berga na taga Quezon, na-appoint siya ng kauna-anahang senador na Pilipino na dugo. Ika nga natin, nagsumikap yung mag-asawa. Si Rosemary Berga at saka yung sinasirang kaibigan nating matalik ng media man o media people dito. Tobias and Berga Jr. Ang isang pinakakilala at sikat ditong galing sa ibaba, hindi naman sa itaas. Ang co-chairman ng World Financial Group, si Tita Agnes Miranda. Kilalang kilala halos lahat ng Pilipino rito at ang daming tinulungan. Daan-daang libo ng Pilipino nagtatrabaho dyan sa WFG, World Financial Group. Ang dami pa rito. Sila Paeng Nebres, General Manager yan ng ng Honda. Honda Canada. Action Honda yung kanyang for so many years. Ang dami po. Mga dentista, Dr. Nestor Bobila, karaming Pilipino nagpunta rito yan, nag-upgrade, nag-aral, inayos yung lisensya dentista. Ngayon, isa sa pinakakilala, sikat, nire-respetong din. Ang dami. Filipino Teachers Association, PITAC. Ang daming teacher po rito, kaya nagsasabing mahirap ang trabaho rito. Pag talagang gusto mo don't choose your work. Mag-start ka dun sa, ako nga journalist sa Pilipinas, nag-start ako rito. Picker-packer sa warehouse. Ilang buwan yun. Talagang ganun Nasa ibang bansa ka. Hindi naman Pilipinas tong nalalagyan. Nalalagyan. Ay, nako. Anyways, sana po, ayoko sana magsalita ng gano'n. I have nothing against ABS-CBN. Sabi ko nga, may TFC kaming mag-asawa rito sa bahay for ilang taon na yan, 15 years na yata. O hanggang sa magsaray ABS-CBN. Ano pinapanood namin? Nung mag-asawa, mga teleserye.
Kaya tanggol galingan mo, tinatalo ka na ni Ruru Madrid ng Channel 7. Anyway, sabi nga po natin, may umaalis po, hindi sila makatiis dito. Talagang ganun Mataas kahit saang bansa naman po. Talagang ang inflation meron Ganun. Ang gasolina rito, 152 kanina pagkahatid ko sa apo ko. O sa Pilipinas, time is 40 yun, 41. Magkano yun? We have to buy gasoline. May sasakyan tayo Pagkain, talagang ganun. Hindi tumataas ang sweldo, magtaas ang sweldo rito, piso-piso lang for so many years, okay lang. Kaya Pilipino rito, 1, 2, 3 ang trabaho. Sa Pilipinas, nagagawa ba ng Pilipino yun? Hindi Sapat na sa kanila isa, hihingi ng ayuda sa gobyerno. Bakit pa na ayuda hinihingi ninyo? Parehas lang tayo rito. Na-COVID din kami. Na-COVID sa Pilipinas, na-COVID ng buong mundo. Yung sinasabi ni Sangkay na hindi makabayad dun sa nung mag-COVID, small businesses. Remember po, ang minister dito ng small businesses, Pilipino, si MP Retchie Valdez. Hindi ko alam kung ano tulong nga naman ginagawa nito sa mga Pilipino Pilipino member of the parliament yan ng Mississauga. Bakit nag-aalisan yung ibang... Ako nagsinara ko yung negosyo ko, yung The Philippine Courier, nung 2020, kagatindihan ng COVID. Nag-broadcast naman ako sa radio. Ganun lang yun Kaya yung sinasabing maraming nag-uuwi ang Pilipinas sa fake news. Hindi aalis ang Pilipino rito at babalik ng Pilipinas. Or mangingibang bansa. Nandito ka na kung talagang resident ka na. You have all the rights na katulad naming mga citizen. Ba't aalis ka pa? Ang pinakamagandang health care ang Canada after United Kingdom or England. Dito kami, seniors, libre na lahat ano pa ang gaganda ron? Parang England yan. Patterned after England. Well, ako po nag-vlog ng ganito dahil nasora lang ako. Doon sinasabi na isang pinakasikat doon na vlogger sa Pilipinas, yung Mr. Sangkay. Excuse me, Mr. Sangkay. Magtanong ka muna sa aming mga taga-Canada. Yung binabalita mo, nasa Pilipinas ka, hindi mo alam nangyayari dito. Well, lang po masasabi ko muna. Magbabalik tayo, dadalasan po natin ang pag-air, pagbablog. Ito po inyong kaibigan, Marin Sendang, narinig mo na naman boses ni Mondatol. Ito po inyong kabayan Mondatol, magandang tanghali po, or umaga sa inyong lahat.